Kristo Jesus, matatag at ganap ang ating pangitain sa taong 2016. Sa wikang Ingles, in Christ Jesus, we move and build our vision and dreams in 2016. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kamayan mo yung katabi mo, sabi mo, buti na lang nandito ka. God bless you. Ayan, makakaupo na po tayo. Maraming pong salamat sa ating worship team na nanguna sa ating papuri at pagsamba sa Panginoon sa araw na ito, huling linggo ng Pebrero. Praise God. So this is a blessed month and we know that patuloy ang Panginoon sa pagpupursige niya na makita natin yung pangitain na yan at yung ating dreams. We believe and then we live. Amen. Patuloy tayong magkaroon ng pangitain. Huwag nating bitawan, no? Yung pangitain ang galing sa Panginoon. Sabi po sa ating battle cry, matatag at ganap. Meron tayong kailangang katatagan. Na maging matatag tayo sa pagtatagumpay ng ating pangitain. Ibig sabihin niya, may mga sasalubungin tayong mga pagsubok at mga challenges. Pero ang keyword dito is maging matatag daw tayo. Na hindi tayo nag-give up, hindi tayo sumusuko. So the last time I was here, I mentioned about yung mga common enemies natin. Alam niyo, pag may mga pangitain tayo, may mga kalaban dyan di ba? Hindi naman yan na papayag na manalo ka lang na manalo, no? May mga kalaban. At na pinpoint po natin, no? As we pursue our dreams, yung mga kalaban minsan nagko-collaborate pa. And I'm talking about in the spiritual world. No? Sa spirit, may mga spirito na galit sa Panginoon, galit sila sa Panginoon, galit din sila sa tao. So ayaw nilang magkaroon ng katagumpayan ang mga tao at ginugulo nilang pilit ang buhay ng mga tao. So these collaborate to come against us. Remember yung mga ites no, na pinag-usapan natin, yung mga Hivites, the spirit of deception, yung Jebusites, yung stepping on, Perizzites, the spirits that make you weak, parati kang parang nanghihina, at pinaprevent ka na magdepende sa Panginoon. Parang itong mga spirito na to, yung mga kalaban na spirito, these are evil spirits na ayaw nilang magdepende tayo sa Diyos. Gustong-gusto nila magdedepende lang tayo sa ating sarili. Okay? Medyo parang may sipon ako. Wala naman akong sipon Pakiayos nga, please. Thank you. Ayun. Ayos. Okay? So it is best that we know our enemies. Kailangan kilala natin yung mga kaaway natin. Kasi pag hindi mo kilala yung kaaway mo, talo ka dyan Pero sa Bible, ay binibigay naman ng Bible yung mga prototypes o yung mga uri ng mga kaaway. So suriin lang natin kung ano yung nagpapahirap sa atin, ano yung pumipigil sa atin na umunlad tayo. Tama po ba? So kailangan malaman, it's best to know that we know our enemies. Otherwise, it would be difficult to overcome them. So pagpapatuloy po natin yan sa umagang ito, nais po nating malaman yung mga pamana natin sa Panginoon na ibinigay niya sa atin, yung pagkamatay niya po sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya tayo iniwang ulila. No? Pinadala niya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sinabi niya, yung kamatayan niya, nag-iwan siya ng pamana. Alam niyo yung pamana? Di ba may namamatay kayong mga kamag-anak, lalo na may mga kayang kamag-anak, di ba? Nag-iwan niya ng pamana. Tama po. Ganon din si Lord. Nag-iwan siya ng pamana. So it's for us to discover at i-claim natin yung mga pamana na yan. Alam niyo, dumaan po tayo sa maraming mga sitwasyon sa ating buhay at ngayon tayo ay lumalabas na. Amen? Nakaka-overcome na tayo. At sabi ng Panginoon, di ba, when we're coming out of yung mga madidilim na bahagi ng ating medyo mahihirap na bahagi ng ating buhay, paglabas natin dyan, pupunta naman tayo sa ating wealthy place. Wealthy place. Amen. Nandiyan po yan sa Psalm 66, verse 12. Psalm 66, verse 12. So, wag po tayong mainip. Minsan, dami nating trials, nagagalit na tayo. Minsan, tumatalikod tayo sa Diyos. Sabi na, bakit hindi ako tinutulungan? Bakit si Pastora Vicky lang tinutulungan mo? Di ba? Hindi. Di ba? Lahat tayo may mga sariling running tracks. So, sa church, nalalaman natin kung paano tayo mas maging effective na runner. Amen? Paano tayo hinuhubog? Paano tayo tinitrain? Lalo na against the spiritual darkness of this age. Amen. Na may spiritual darkness, di ba? Yung concert lang ni Madonna, ano yun Inspired by spiritual darkness.
Yung iba sa inyo, nanood. Di ba? Parang walang gustong-gusto ninyo, pero hindi nyo alam at the back of that concert is, spiritual darkness. Okay, minamantak niyo yung pole dancing na ginawa niya, cross. Di ba? Nag-pole dancing siya sa cross of Calvary. That's an insult. Di po ba? At yung mga songs niya is all glorifying the flesh and all these things. Pero yung mga tao, they pay 44,000, 50,000 for a ticket. My goodness, that's blindness. Okay? So, ito nga yung God of this world. So, kung wala tayong kaalam-alam dito, sige-sige lang tayo. No? Parang in ka lang, no? Nandun ka, in ka. Hindi eh. In ka sa darkness. So, dapat po pag nanood tayo or even sa ating bilang mga Christian, we have to repent para nang sa ganon yung ating bayan ay hindi lalong matakluban ng kadiliman. Nagkakaintindihan po ba tayo? We have enemies in the spiritual places. And in the church, dito po na-unfold yan, dito po tayo natututo. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Sa pagkatapos ng ating mga trials, pagkatapos ng mga kahirapan natin sa buhay, yung mga higanting hinarap natin, pagkatapos po niyan, meron tayong pupuntahan. It's a wealthy place. Pangako po ng Panginoon yan. Okay? Sabi po sa Deuteronomy chapter 2, verse 24, rise up, take your journey. No? Ang buhay natin parang journey. Tama po ba? Yung iba, they journey for 70 years, umuwi na kay Lord. Di ba? Yung iba naman, matagal. Iba, bata pa, umuwi na kay Lord. No? But the Bible says you can live up to 120 years. 120 mga taon, maaari kang mabuhay dito sa lupa. But it's just a journey, hindi po yung end natin ito. Okay, it's such a journey. No? Pagtapos natin dito, uuwi na tayo sa ating tunay na tahanan kasama ang ating manlilika. Tama po ba? Kung tinanggap mo si Jesus Christ, yun lang naman ang kondisyon. Kung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, kinilala mo siya bilang Panginoon, no? Nanampalataya ka sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, no? Nagpasalamat ka sa Kanya para sa bagong buhay mo, then we will go to our home sa kalangitan. Rise up, take your journey, and pass over the river Arnon. Behold, I have given into thine hands Sihon, the Amorite, king of Heshbon and his land. Begin to possess it and contend with him. Si Sihon, parang kalebe yan ng mga Amalekites, but he's a king. He's a king. Higante po yan. No, Amorite, no? Kalaban ng mga Israelita noon. No? But the same spirit, iba-iba lang mga pangalan nila. Di ba? Minsan, spirit of pornography, mga higante yan eh. Di ba? Na parang kalaban natin. Sabi dito, begin to possess the land and contend with him. Labanan daw yan. Hello? Labanan natin yan. No? Ang maganda lang sa atin, alam na natin ang resulta ng labanan. Panalo ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Hindi dahil magaling tayo or matalino tayo, panalo tayo dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yun lang yun. Nanalo tayo because of Jesus Christ, sa kanyang dugo na binubo doon sa krus ng Kalbaryo. At doon ay sinabi ni Yahweh, magpatuloy kayo, tumawid kayo sa ilog Amon, mabibihag ninyo si Sihon, ang hari ng mga Amoreyo sa Hesbon, at masasakop ninyo ang kanyang lupain, kaya't simulan na ninyo ang pagsakop sa lupain niya. Amen? We possess the land. We win. Ano ba yung land? Minsan tayo mismo, di ba? Kailangan we win over ourselves. Kailangan matuto na tayong magpalakad ng ating sarili. Maintindihan natin ang ating sarili at ang relasyon natin sa Diyos, ang ating manlilika. Kung wala kang ugnayan sa iyong manlilika, parang ang hirap mabuhay kasi hindi mo naintindihan eh. Konting problema, plakda ka, di ba? But when you know God, your Creator, plus factor po yan sa buhay natin. Kahit anong nilalakaran natin ngayon, anong pinapanggalingan natin ngayon, we have God. Meron tayong Diyos na lumikha sa atin. Hindi ka lang umusbong, putok sa buho or para kang bigla na lang dumating, di ba? Para kang UFO, bigla ka na lang dumating or something. Meron po tayong manlilika.
Amen? Praise God. You know, habang dumadaan po tayo dun sa mga wilderness natin, sa mga masasamang panahon sa ating buhay o sa mga mahihigpit nating problema, alam niyo po, we pay the price, di ba? Natuto tayo. Natuto ba kayo sa mga pinagdaanan natin? Meron ba kayo natutunan doon sa mga trials na pinagdaanan natin, yung mga problema? Di ba? Natuto tayo. At for most of us, pag dumadaan po tayo at nananalo tayo sa mga problema, yung mga puso natin are purified. No? Nalilinis yung mga puso natin. Kasi nagsisisi ka eh. Sana hindi ko na ginawa yun. Di ba? Nagsisisi ka. So, little by little, yung puso natin ay nalilinis. Hello? Sabi ko, hindi ko na po gagawin yung Lord. I repent, Lord. Tulungan niyo yung puso ko, Panginoon, o God, maging dalisay sa'yo. Alam niyo, the Lord, hindi po siya tumitingin sa panlabas nating kaanyuan. Tumitingin siya sa puso. Praise. It doesn't matter kung ano itsura mo sa labas. Tinitignan talaga ng Lord yung puso natin nagniningning. Amen. He looks into our hearts. Bakit po? Because God wants your heart ready. Because before He gives you the blessing. Gusto niya i-ready yung puso natin bago makatanggap kayo ng mga grabe, masigabong mga pagpapala. Amen? Dahil ayaw niyang magamit niyo yung pagpapala na kung paano lamang. Gusto niya matuto tayong gamitin yung mga pagpapalang galing sa Kanya na may katalinuhan, at may puso. Okay ba yon? Do I come across? Kaya minsan, kailangan naglilinis tayo ng ating mga puso. Tanggalin na yung mga daming nakatanim, na mga dayami sa ating puso, yung mga tinik-tinik, mga aroma, di ba, sa ating puso, tanggalin na yan. Nang sa ganon, pag dumating ang mga blessings ng Lord, ready ka. Sometimes we can pretend to look good, pero yung puso natin, pag nakita ng Panginoon, ang dilim-dilim naman ng puso mo, ang dami-dami namang sugat ang puso mo, parati na lang nagdudugo ang puso mo, ayusin mo na yan, anak. And we can go back to God and ask healing for our hearts. God wants your heart ready, because when He gives you the blessing, ready ka. Amen. God wants to bless you. Wala bang amen? Because there is much work to do. Marami pa tayong gagawin. Kaya mag-ready kayo. God wants to bless you. And I'm serious. God wants to bless you. Dahil marami pa tayong gagawin. Sa Deuteronomy chapter 2 verses 14 to 15. Okay? Dito may isang grupo ng tao na hindi nagtagumpay. Tingnan natin bakit din sila nagtagumpay. No? And the space in which we came from Kadesh Barnea until we were come over to the brook Sered was 38 years, until all the generation of the men of war were wasted. Natalo sila out from among the host, as the Lord swore unto them, for indeed the hand of the Lord was against them, to destroy them from among the host until they were consumed. This generation did not make it. Natalo sila. Bakit po kaya? Because of their unbelief. Sinabi po yan sa Hebrews chapter 4, verse 6. Bakit hindi nagtagumpay ang henerasyon na to? Ang galing naman ng mga leaders nila. Di ba? Because hindi sila naniwala. Nakita nila, pero hindi sila naniwala. Sinabi sa kanila, pero hindi sila naniwala. Okay? Yung mga senyas, di ba? Pag gano'n, medyo, no? Okay. So, hindi sila naniwala, no? So, they lost the battle. Okay? Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 6, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Hindi sila nakapasok doon sa promised land because of unbelief. Nag-attend sila ng mga celebration, nakinig sila sa preaching, nagbasa sila ng Bible, pero hindi sila naniwala. So hindi sila nagtagumpay, hindi nila nakuha yung pangako ng Diyos. No? Unbelief, isa po talaga itong hadlang sa ating pananampalataya. We may be reading the Bible, you may be singing songs,
You may be giving your tithes, pero hindi ka naniniwala pag nagbibigay ka, ikaw ay ibabalik sa iyo ng Panginoon yan, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya minsan, pag ayaw magbigay, hindi ka na magbibigay. Pag gusto magbigay, nagbibigay ka. Pero pag ikaw ay naniniwala na pag sa tanim mo na yan, ibabalik sa iyo ng Panginoon, masigla kang magbibigay. Kasi alam mo, yung mga tinatanim mo, hindi naman galing sa iyo, galing din kay Lord yan. Amen? And when Christians tithe, pag nagbibigay po tayo, the whole nation is blessed. Ang buong bayan ay nabibless din ng Panginoon. Kaya tayo po ay nagsusumikap na sumunod sa Panginoon, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating bayan. Amen po ba? Praise God. So, to conquer and to possess our inheritance, kailangan mag-decide tayo. May decision tayong gagawin. Number 1 is to believe God. Kailangan manampalataya ka sa Panginoon. Believe. Basahin nyo nga yan. Believe. Diba? Yung tatlong subwords natin for our battle cry. Basahin natin. Dream. Live. We have to believe God. Isip na sa mga narinig mo, na ituro sa'yo, okay, nasagap mo ng mga intriga against the Lord. Si Lord, iniintriga din si Lord eh. Chinichismis pa siya. Diba? Ano mga chismis tungkol kay Lord? Diba? Ikaw naman sagap ng sagap. Minsan ay naniniwala ka na rin. Diba? So instead of believing His Word, yung mga samot-samot ang pinaniniwalaan natin sa araw na to, let go. Pabayaan nyo na yan. Kasi importante ang puso ninyo, importante ang buhay ninyo, ang pamilya ninyo, and your life hereafter. Amen? Para nakakapag-enjoy tayo ng buhay natin habang naririto pa tayo sa lupa. Ayaw ng Lord na nai-stress kayo, araw-araw na-stress kayo. Ang gusto ng Lord na be-bless kayo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon na be-bless ka. No? Pero ang gusto ng kaaway natin na stress tayo, tatanda ka mabigla, di ba? Kukunot na yung yung mga mukha mo kukunot, masungit ka na. Kasi araw-araw may problema ka, nagdadabog ka. Babatiin ka lang, hello sister, di ba? Wag mo ako mabati-bati, may problema ako ngayon. Ganun po ba? Sige po, God bless you. Di ba? Ayaw natin yon, di ba? Ang gusto ng Panginoon, ma-bless tayo. Hindi paggising pala sa umaga, nakasimangot ka na. Diba? Haharapin mo na naman ang mundo. Kaaway mo ang mundo, kaaway mo ang boss mo, kaaway mo ang teacher mo, kaaway mo yung mga kaibigan mo, hindi mo na kaibigan. Diba? Pero ang gusto ng Panginoon sa totoo lang ay we enjoy life. Ma-bless tayo pang araw-araw nating buhay. Sabi mo, hindi akin yan. Hindi ako marunong ma-bless. Baka para sa inyo yan, hindi akin yan. Yun na nga matuto kang tumanggap ng blessing ni Lord. Kasi minsan tayo mismo pumipigil sa blessing ng Panginoon. Ayaw natin, takot tayo, parang we don't deserve it. Pero sa Panginoon, binigay na niya yung buhay niya. That's why, binibigay niya sa'yo ang pagpapalang ito. Hindi niya pinagdamot ito sa'yo. It's only when we understand and we believe. Believe. Amen. Nang sa ganon, mapanalunan natin lahat ang mga nangyayari sa buhay natin. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. Hindi napagod si Lord na nag-aanyaya sa mga tao na magkaroon tayo ng kapahingahan sa kanyang buhay. Amen? Believe God that His Word is true, na tunay ang salita ng Diyos. That He cannot lie. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Diyos. Amen. Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Kung meron lang hindi magagawa ang Panginoon, yun ang magsinungaling. Hindi po sinungaling ang Diyos. Lahat ang sinabi niya sa atin, ang pangako niya sa atin, gagawin at gagawin niya if you only believe. Amen. Nothing is impossible for them who believe. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! So we have to develop our faith in God's Word.
Kailangan ma-develop po yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos. No? So we value our Bible. Binibigyan natin ng halaga yan. No? Yung mga salitang nakasulat dyan. No? Yun po ay pinagbubulay-bulayan natin, binibigyan natin ng halaga. We have to develop our faith. That He cannot lie. Na hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Na ang kanyang salita ay katotohanan. Romans chapter 3 verses 3 and 4. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let it God be true, but every man a liar. As it's written, that thou mayest be justified in thy sayings and mightest overcome when thou art judged. So kung hindi ka maniniwala sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mangyayari pa rin. Amen. Kung hindi mo paniniwalaan yan, hindi ka naniniwala na babalik muli ang Panginoon Kristo. Pangako niya yan eh. I will return. I shall return. Sabi niya, babalikan ko kayo. No, nung pag-akyat niya sa langit, binaba niya ang banal na spirito, at nangako siya, sabi niya, babalik ako. Kung hindi mo pinaniniwalaan yan, ano yan, hindi ako naniniwala. Hindi ka maghahanda sa buhay mo. Tama po ba? No, wala kang anticipation. Hindi ka excited sa pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, these are the last days. Nandito na no, yung mga signs sa kanyang muling pagbabalik. Lalo na tayo mga Christians, dapat sensitive tayo doon sa mga nangyayari sa paligid natin. Mababasa niyo lahat yan sa Word of God. So excited tayo no, na naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen! Babalikan tayo ng ating Savior. Not as a baby anymore, but as the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Palakpakan pa natin si Lord. You have to believe that para excited ka. Amen? Praise God. Let God be true. Amen? So when we read something in His book, we have to make up our mind that God's Word is true. Pag binabasa mo yan, sabi mo, totoo to. Totoo tong sinabi ng Diyos. Isaiah 55 verse 11. Marami akong scriptures para makita ninyo yung sinasabi ng Diyos. Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent. Lahat daw ng mga salita ng Diyos na namutawi sa kanyang bibig, na sinulat niya sa Biblia, in-inspire niya yung mga tao to write the word, yung mensahe. In-inspire niya, no? Mga tao na to. So nang ganun, meron siyang maiwan sa atin na mensahe. Sabi niya, these words will not return to Him na walang halaga. So pag sinasabi mo yan, nagkakaroon ng halaga yan. It turns into a prayer, it turns into a declaration, at pag dinedeclare mo yan, may nangyayari in the spiritual world. It has a creative power. Amen! Kaya yung mga Kristiyano na parang hanggang ngayon, 2 years na wala pa silang Bible, parang questionable yun kasi hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Kasi unang nangyayari sa'yo, pag na-born again ka, pag tinanggap mo si Lord, parang, gustong-gusto mo magbasa ng Word of God. Tama po ba yon? Parang hinahanap-hanap mo yung salita ng Diyos. Lord, ano yung sinasabi mo sa akin sa araw na ito? Diba? Parang gusto mo mag-devotion araw-araw. Diba? Yun ang tunay na, nakipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Gayun din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. So, kesyo maniwala ka o hindi sa Panginoon, ang mga balak niya ay mangyayari. Ang mga ninanais niya ay mangyayari. Amen? He desires for this church to grow. Ang 1030 family, yun ang desire ng Lord. Dumami tayo. Mag-multiply tayo. Yung mga disciples, maging serious disciples. Na nagmamahal sa Diyos. Na nagmamahal sa kapwa. Nagtitrain tayo. Hindi tayo nahihiya magpa-train. Sabi nila kasi, hindi ko na kailangan ng training kasi matalino na ako. Alam ko na lahat yan. Pero tayo, we're humbling ourselves. Gusto nating matrain.
We go through the process, nagpupunta tayo sa School of Leaders kasi sinesend tayo ng Panginoon as leaders. Nire-raise up niya tayo as leaders. Amen. Nais niya na mapuno ang bulwagan na ito. He wants His house full. Amen. So kung pinaniniwalaan mo yan, it shall happen. Kung hindi naman, parang hindi, inyo na lang yan, ayoko niyan. Basta ako, pagkatapos ko mag-church, mag-shoemart na ako, tapos. Diba? Magpapasyal ako, maglalyamyerda ako. Kasi alam mo, off day ko ngayon, kailangan meron akong relaxation. No? So kung hindi ka maniwala sa gusto ng Panginoon na He wants this house full, mangyayari pa rin yan. Amen. Kaya lang, hindi ka na niya magagamit sa mga panahon na yon. Sayang naman. Amen? Praise God. Because we want to contribute, lalo na in these last days, to multiply yung kingdom ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Na sa mga ninanais niya sa ating buhay, we have to believe that. Amen? Praise God. Sabi po ng Panginoon sa kanyang Bible, when I speak it, it shall happen. Pinatunayan ng Panginoon niya nung kinikreate niya ang universe. Sabi niya, let there be light, and there was light. Sinalita lang niya. Amen! So, ang salita ng Diyos, creative po yan. When we speak it, something happens. May creative ability po iyan. Nothing can resist the Word of God. And you know, when you read the Bible talks to you. Since this is the Word of God, kung seryoso ka sa iyong Biblia, pag binabasa mo yan, pinagbubulay-bulay mo yan, it is as if God is talking to you. Na-experience yun na po ba yan? Bisan parang ang lungkot-lungkot ng buhay mo, parang nothing is happening, no? Pero pagdating mo sa devotion, bigla ka nagkakaroon ka ng buhay, sumisigla yung buhay mo, nagkakaroon ka ng pag-asa because the Bible is talking to you. Direct yun, nakikipag-usap ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Praise God. So you try it. No? Pag binabasa po natin ang salita ng Diyos. His word works. May nangyayari po sa salita ng Diyos. The word of God is the final authority. When you have decisions to make, you pray and you read your Bible, makikita mo minsan nagkaka-confirm yung mga decisions mo. So we have to decide to believe in Him. Amen. Praise God. Even if circumstances are all opposite sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Diba? Pinagpe-pray mo, Lord, sana mag-prosper na ako, gumaang-gaang naman ang buhay ko, Panginoon. Hirap na ako, Panginoon, pero naniniwala ako na magpa-prosper ako. Pero pag dinignan mo yung kapaligiran mo, parang ang hirap, nawalan ka pa ng trabaho, diba? Tapos wala ka makitang work, wala ka mapuntahang business, parang all negative. Pero in your heart, inside you, ikaw ay naniniwala that God has better plans for you. Amen? So, hindi nakasalala yan sa mga paligid natin. Kasi madi-discourage ka lang. Diba? Susuko ka lang. Parang give up na ako. Hindi eh. Pag sinabi ng Panginoon, sinabi niya, it shall happen. Lalo na pag pinaniwalaan mo. When you really believe in God's Word. Amen? Praise God. So, ang sinabi niya, sinabi na nga niya. Pag sinabi niya, by the stripes of Jesus, you are healed. Ang dami pang sakit sa katawan mo, ang dami pang mga nakasaksak-saksak na mga ano-anong mga dyan. Di ba? Pero naniniwala ka in your heart that you are healed. Parang ang hirap naman paniwalaan kasi nandito pa ako sa hospital bed. Parang yung aking monitor, pag ganun-ganun na, malapit nang gumanon. Di ba? Pero you're still believing that you will live. Amen? Praise God. Ngayon, kung time mo na, di time mo na. Pero you're fighting for the Word of God in your life. Amen? Di tayo sumusuko. Amen? Even if your body doesn't look healed, but when God says so, well, it shall be healed. So yung link natin dito is our belief. Yung pananampalataya natin. Okay? So when you see the Word, the next thing that you should do is mix it with faith. Naniwala ka, nakita mo yung salita na Diyos, mix it with faith, panampalatayanan mo.
Yung faith kasi ay mga bagay-bagay na hindi mo pa nakikita, pero nagpapasalamat ka na. Kasi nagtitiwala ka na ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng mga bagay na ito. Amen? Praise God. Faith, substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita, pero alam mo may ebidensya na ang salita ng Diyos na mangyayari yan. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin si Lord. Hebrews chapter 4 verses 1 to 2. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Hindi sila nagtagumpay kasi hindi nila hinaluan ng pananampalataya. Nabasa nila yung word, siguro nakita nila mukhang kapanipaniwala naman ang salitang ito, pero hindi sila nag-invest ng faith. Hindi sila nag-anticipate, hindi nila hinawakan yon, hindi nila, hindi sila na-excite doon. Well, kaya sira-sira, mangyari yan. Kung mangyari, kung hindi naman, okay lang. Diba? Parang mas malaki yung gamit na kanilang pag-iisip kesa sa puso nila sa pananampalataya. Because faith does not come from your intellect. Faith comes from your heart. Amen? From your spirit. Amen. So yung mga carnal people, talagang lang yan, intellectual. Kailangan makita ko bago ko maniwala. Sa Lord naman, hindi, maniwala ka muna bago mo makita. Hallelujah. Praise God. So mixed it with faith. Amen? So, basahin ko lang sa Tagalog. Kaya habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Maliwanag po ba? So when you know the Word of God is for you, mix it with faith. Tayuan mo na yan. Kilusan mo na yan. Amen. Praise God. Kilusan mo na yan. Hinahanda mo na yan. Alam niyo na yon. Amen? Praise God. So talagang kumikilos tayo na may pananampalataya. Now the gospel, to the natural mind, hindi to reasonable. Yeah. Because the gospel speaks of a virgin birth. The gospel, our Lord Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit through a virgin girl named Mary, sa Blessed Mary. Diba? Paano mangyayari yun? Paano siya magkakaanak? Wala naman siyang kasiping. It's against the natural mind, but it's the gospel. But in your heart, by the power of the Holy Spirit, tayo po'y naniniwala, nabasa natin yung salita ng Diyos, so be it. Dahil hindi pwedeng manalaytay kay Jesus Christ ang dugo ng tao. So He was conceived by the Holy Spirit. Dahil pag nanalaitay sa kanyang katawan ang dugo ni Adan, may kasalanan yun eh. Tama po ba? At God, pinakamatalino ang Diyos. So Jesus Christ came as a man, not conceived by a man, but by the Holy Spirit. Nasa ganon yung dugo niya. Dahil syempre may dugo rin siya dahil tao siya, pero walang bahid ng kasalanan na namana niya sa tao. Amen. Sinless. That's why you sinacrifice niya yung dugo na yon. It was accepted by the Father for you and for me. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? It passed through yung natural reason natin. The gospel. Kaya pag, na born again ka, biglang parang lahat yung mga talukbong sa mata mo, natanggal. Na-appreciate mo, Lord, salamat. Ngayon ko lang na-appreciate yung dugo mo,
yung ginawa mo sa cross of Calvary. Yan pala ay para sa aking kaligtasan. Yan pala yung pagtubos mo sa akin mula sa kadiliman. Only Jesus Christ can do it because of His precious, precious blood. Amen? Praise God. Kung babalikan po natin yung numbers na shinare ko sa inyo last time, Numbers 13:29 to 32. The Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the mountains, the Canaanites dwell by the sea and along the banks of Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let's go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a what? A bad report of the land which they had spied, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. Okay? So, naririto po yung evil report. Sabi lang, hindi natin kaya ang lugar na yan, hindi natin ma-overcome yan. Kasi may mga higanti doon. Okay? Evil report. Bakit po tinawag na evil report yun? Because they did not agree with God's word. Hindi sila nag-agree dun sa salita ng Diyos na kaya ng Diyos matalo lahat yung mga higante na yon. Natatakot sila. So, hindi pa sila lumalaban, takot na sila. Okay, so only Caleb and Joshua ang naka-crossover sa lugar na yon. Amen. Alam nyo, marami pong nagsasabi, yung mga leaders na to na pinadala ni Moses, they are pastors, di ba? Because they have congregation. Okay, nagtuturo sila, di ba? Pero iba naman sila natatakot na magturo ng katotohanan. Okay, mga spiritual leaders sila, pero hindi sila nagtuturo ng katotohanan. Takot sila eh. Baka mag-alisan yung mga miyembro nila. Di ba? But we cannot compromise the Word of God. Meron tayong responsibility as pastors, as preachers, na tumatayo sa pulpito na to. We have to preach the truth because the knowledge of the truth will set us free. Kung di nyo malalaman ang katotohanan, saan nyo pa malalaman yan? Diba? Sabi po sa Romans chapter 10 verse 14, ang Diyos mismo ang tumawag sa mga preachers or mga pastors kasi kami po yung nagdadala ng mensahe para sa mga tao. Amen. Kapareho nitong mga spies na to. Chosen by Moses. Mga leaders to kasi may mga congregation sila eh. Okay. How then, Romans 10:14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good news. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi sila isinugo? Tulad ng nasusulat, okay, gandang pagmasdan ng pagdating ng mga may dalang magandang balita. How can you believe pag hindi nyo naman naririnig? Amen! Sinasabi natin sa pulpito na basahin ninyo ang Word of God. Okay, ito po ay inilalapit namin sa inyo. Amen? When the anointing comes and the revelation comes to the preacher, to the pastor, kaya ito po ay tinatanggap natin ang salita ng Diyos. When a preacher preaches outside the Word of God, delikado na yan. Diba? Kaya kailangan maging masuri din tayo sa mga sinasabi ng mga preachers. Amen! Hindi lahat ng preachers, kesa nasa television sila or kung saan sila naroroon, diba? Parang ang tatamis ng mga sinasabi, i-check out ninyo sa Word of God. Kasi outside the Word of God, deception na po yun. Minsan pinapaganda-ganda nila o binabaliktad nila ang mensahe.
but God sends somebody to get His word to you. Amen. And the anointing comes to be revealed. God calls people. Tumatawag siya ng mga tao para makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Sabi dito pa, paano makakapangaral ang sino man kundi siya sinugo? Kaya pag na-preach po yung mga pastor ninyo, anong dapat natin gawin? Makinig. Amen. At tanggapin yung mga salita ng Diyos na dumadating sa atin. Amen. Hindi, nandito tayo na iniisip natin, ano kaya ang sale ngayon sa Shoe Mart? Ililista ko na yung mga bibiling ko. Bibili ako ng bag, sapatos, Colgate. Yan, bibili ako ng mga yan. Di ba? Yun na mag-focus tayo sa sinasabi ng preacher o ng pastor. Kasi may mensahe ang Diyos para sa iyo. Amen. Sa mga panahon. Today, I'm giving you a report. And it's not an evil report. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo, this is a report that God wants to give you life and life in abundance. That God wants to bless you. Pagkatapos nating makadaan sa maraming mga pagsubok sa ating buhay, yung iba dumadaan pa hanggang ngayon, huwag tayong masiphayo dahil darating ang panahon na tayo ay, ang pagpapala ng Diyos ay pupuspusin ka naman. Yung iba sa inyo, palabas na. Diba? Ready na kayo for your wealthy place. Tandaan niyo yan, you have a wealthy place. Amen? And that's good report. Palakpakan po natin ang Panginoon. I'm here to report to you that God wants to bless you. Okay. Meron ako mga kakilala, ayaw lang tanggapin yan eh. Nakikipagdebate pa sa akin. Kasi kung talagang ganito ang Panginoon, mabuti ang Diyos, Christian naman ako, bakit hindi ako nakatanggap ng pagpapala, di ba? Yung faith mo, sinasabi mo, faith, it doesn't work. Sabi ko kasi hindi mo pa naiintindihan eh. Sumusuko ka na. Gusto mo kasi ngayon na. Di ba? Parang magic. Remember, it's your heart that counts. God does not look at the outside, it's your heart. Kilala ng Diyos ang puso natin. Once our heart is surrendered, broken before Him, mas mabilis pong makawork ang banal na Espiritu sa atin. Pero kung marami tayong idol sa heart natin, sarili natin, ang galing ko talaga. Ang dami ko yatang degrees. May pedigree pa, di ba? So, lahat yan kinikimkim natin, pinagyayabang natin. Yung Holy Spirit, katok ng katok sa puso mo, hindi makapasok. Dahil masyado tayong involved sa sarili natin. So, yung puso po natin, pangalagaan po natin yan. Because God wants to bless. That's why we're putting up itong mga Bible verses sa LED wall natin. Napakalinaw na po, di po ba? Napakalinaw na mga verses na yan. Dahil ang gusto po natin, makita ninyo that this is not a figment of my imagination, na imbento ko lang yung mga sinasabi. Sa Bible po yan. Sinulat na ng Panginoon yan. Nag-inspire siya ng mga tao para isulat yan. If you want to argue, then you argue with God. Do not argue with me. Hindi totoo yung sinasabi mo, sister. Pastora, hindi ako naniniwala. Sister, wag ka makipag-away sa akin. Dalhin mo yan sa Panginoon. Tama po ba? That's the Word of God, and the Word of God has weight. The Word of God is true. Amen. Parang hindi kayo masyadong excited. The Word of God is true. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! May katotohanan yan. Mabigat po yan, salita ng Diyos niya. So, kung ito pa yung pagbubulay-bulayan natin, tanggapin natin to bilang mensahe sa atin ng Panginoon, then we will succeed. Magtatagumpay po tayo. Kahit saan ka naroon ngayon, magtatagumpay ka. Take the word and mix it with faith. So how do you mix this? Paano nyo ito pinaghahalo? Ang isang example po natin sa Mark chapter 5 verse 28, ito po yung babaeng inaagasan ng dugo. Matagal na siya, 12 years na siyang may sakit, may hemorrhage. Pero nung narinig niya na may dadating na propeta na magtuturo at siya ay may daladalang mga miracles, di ba? Naniwala ang babaeng ito. She heard about Jesus. So, maybe 1 week bago pa lang dumating ang Panginoon sa Kristo, naghahanda na siya. Araw-araw sinasabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan
ng Panginoong Hesukristo, gagaling ako. Mahawakan ko lang yung laylayan. Ang ibig sabihin po nun, meron kasing prayer shawl si Lord. Yung laylayan ng prayer shawl na yon, yung sinasabi niya, by faith, sinasabi niya, pag nakita ko ang Panginoong Hesukristo, mahawakan ko lang yung laylay, gagaling ako. Siguro habang nagluluto siya ng pansit, sinasabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Habang nagsusuklay siya, mahawakan ko lang yung laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Habang naglalakad siya, kahit nahihirapan siyang maglakad, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, gagaling ako. So dumating yung panahon, sabi, nandito na si Panginoong Hesukristo, nagmamadali yung babae. Hindi nga siya makapasok, naunahan na siya ng crowd. Napakaraming tao naroroon. So nakipagsiksikan siya doon, sabi, umalis ka dyan, baho mo. Kasi inaagasan siya. Pero hindi siya tumigil, no, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang sinasabi, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, gagaling ako. So hindi siya nag-quit, kahit pinapaalis na siya, umalis ka nga dyan, umalis ka nga dyan. Dahil muntik na matanggal sa sapatos ko. Umalis ka nga dyan. Hindi siya nag-give up, pumunta pa rin siya. Talagang lumapit siya sa Panginoon. Mahawakan, malapit na Lord, mahawakan ko lang yung laylayan mo, gagaling ako. At dumating yung oras, siguro lumapit si Lord, nagpipreach siya, Lord hinawakan ng babae, yung prayer shawl niya, hinawakan, shum! Gumaling siya! Hallelujah! Tumigil yung kanyang pagdurugo. 12 years in an instant. Amen. She mixed it with faith. She declared it. May deklarasyon siyang ginawa. Amen. Praise God sa paggising niyo sa umaga. My God shall provide all my needs. Amen. Pag magluluto kayo, parang konti na lang yung iluluto ninyo. My God shall provide all my needs. Pagbukas yun ng ref, puro tubig na lang. My God shall supply all my needs. Pagtingin nyo sa bank book nyo, 11 pesos na lang. My God shall supply all my needs. At ngayon, dumating kayo ng Sunday, nag-preach ang pastor ng blessings ng Panginoon. Sabi niya, yes, my God shall provide all my needs. Hallelujah! And God can move mountains. God can move the heavens and the earth to reach out to you when you declare with faith yung pinananampalatayaan ninyo. Amen! Hallelujah! So you declare it. You believe it, you mix it with faith, and you say it. Puno na po yung heart center nun. Pero nung dumating siya noon, parang 3/4 yata ang naroroon. Nag-declare siya, this church will be a covenant church. You will come together in unity. Sabi niya gano'n, ang dami niyang sinabing magagandang mga bagay tungkol sa church natin. Sabi niya gano'n, we will grow. Sabi niya gano'n, habang meron tayong pag-ibig and unity with one another. Nag-declare siya noon. At nangyari nga ang mga bagay niya. God has blessed us with so much. Amen? Praise God. Hallelujah. God has blessed us with covenant leaders. No, yung alam mong hindi ka susuwagin sa likod. God has blessed us with so many faithful cell leaders. Mula sa mga araw na to, sa mga araw na to, mga panahon na to, yung mga cell leaders pa natin, they are faithful cell leaders. Amen? God has blessed us with faithful disciples. Ni kayo. Amen? Alam niyo, one day you will become a cell leader yourself. Amen? Bihira po yung mga church na ganito, na yung mga disciples nagpapatrain, di ba? Pero ang gusto po natin, to make every believer a leader of leaders. Bata ka man or matanda ka man, you just flow with what the Holy Spirit wants you to do. Kasi dadating ang araw, marami pong tao ang dadating sa church. Mangangailangan tayo ng cell leaders. Nauna na kayo dito, yung mga nakaupo dito hanggang dyan. Di ba? Kayo na yun eh. Paano pagdating ng mga taong yan? Sino maglilid sa kanila? Si Pastor Aweng, masyadong pumayat yan, no, pag siya lahat ang gagawa. Baka si Albert biglang tubuan ng hair, no, pag biglang lahat kayo ay pangangalagaan niya.
Di ba? So kayo yun. Amen? Amen. Tanggapin nyo lang yan because mga huling araw na po ito talagang nagmamadali na ang Panginoon. And then, Pastor Mel Mullen, Apostle Mel Mullen came and, he prophesied over me and over Bishop Jonathan na meron kaming apostolic anointing. And that we can build up churches. Na magkakapagtanim tayo ng mga churches all over the Philippines and the world. Hindi naman namin sinabi sa kanya, yun talaga yung vision natin. Pero kinonfirm niya yung vision, and it's true. As of today, we have 180 JCSGO churches in the Philippines. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? And sa labas, sa abroad, I think we have 8 or 9 churches. So kung aalis kayo, makipag-ugnayan lang po kayo. Kung pupunta kayo sa Luzon, Visayas, meron po tayong mga churches doon. Mag-uumpisa pa lang tayo sa Mindanao. Amen. Praise God. Pero these words came to pass. Nandun lang naman kami. Di ba? Nandun lang kami nakikinig ng word. Biglang tinawag kami at sinabi yun. Apostolic. At hindi lang tungkol sa church, marami na rin kaming apo ngayon. Kaya apostolic din yun. Nakuha niyo ba yun? Okay. I enjoy our apo so much. Pareho din sa apostolic ministry, we also enjoy it. Amen? Praise God. Alam nyo, si Lord, nagbibigay siya ng promise. Ang example nito ay kay Abraham. Sabi niya, Abraham, your seed will inherit the earth. Binigay niya yan kay Abraham. And sabi ng, nakikita po natin sa Biblia, the richest man in the world, nung panahon sa Old Testament sa Abraham. Pero sa New Testament, merong maaring tao na mas maging mayaman pa kesa kay Abraham in the New Testament. Ikaw ba yon? Tignan mo nga yung katabi mo, ikaw ba yon? You are part of the New Testament. Sabi po sa Matthew chapter 12, verse 42. Matthew chapter 12, verse 42. A man greater than Solomon is here. Diba? Si Solomon, after Abraham, ang yaman-yaman din ni Solomon. Pero sabi niya, a man greater than Solomon is here. The queen of souths will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and indeed a greater than Solomon is here. Hallelujah! So wag po tayo mag-give up. Amen? Sa 1030 family, parati ko pong dinedeclare sa inyo na millionaires, multi-millionaires, billionaires will come out of this family. Amen! Amen! Praise God! No, magra-rise up kayo. Amen? Not because for you to have 10,000 cars, di ba? Para mamili lang kayo ng mga kotse, magpera kayo, mamili kayo nito. Hindi. Payayamanin kayo ng Panginoon nang sa ganon, mas marami pa kayong mga tao ang madadala sa kanyang kaharian. Amen? You can have sponsorships, di ba? Makakatulong kayo, makakapag-train kayo ng mga kabataan, ng skills, makapag-sponsor kayo ng mga scholars. Ang sarap nun, di po ba? Na yung kayamanan ninyo ay magagamit upang ang kaharian ng Diyos ay lumawak ng lumawak. Amen? So now let's go back to this group of people na gustong pumunta sa promised land. Okay? Anong nangyari? Siyempre, may kaaway tayo, and si Satanas, he has vowed to stop us. Diba? Ang gusto ni Satanas, pigilan tayo, nakawan tayo, patayin tayo, diba? Destroy tayo. So sa lahat po sa atin na nagnanais tayo makapunta sa promised land, ano po sabi kanina sa scripture? We have to contend. We be ready to fight for it. Give it a fight. Amen. Hindi ka pwedeng pupunta sa promised land, pasipol-sipol ka lang. Hindi once a year ka lang nag-a-attend pag anointing of oil pa. Tapos the rest of the Sundays, wala ka na. Di ba? So kailangan malakas ka dahil we have warfare. We have war going on. Okay? You have to fight for the promises of God. You have to contend. Ibig sabihin to, kailangan ready ka. Amen? No? Marahil in the past, nabigwasan ka na, tinamaan ka na, di ba? Pero rise up!
Diba? At alam natin, pagkasama natin ng Panginoon, may panalo tayo. Now, faith is the only guarantee that you will receive your possessions. Ang faith is a guarantee. Pag may pananampalataya ka, garantisado yan. Makukuha mo ang iyong possession. Amen? Mapapanalunan mo yan. Amen? You will only win with faith as you stand against your opposition. So, ang pananampalataya, napakahalaga po sa atin. The enemy is going to stop you. But God is looking for people who are willing to fight. Parang Pacquiao, di ba? Champion. Di ba? Willing to fight. Hindi ka nagtatago. Pag may problema ka, harapin mo yung problema mo. Hindi ka nagtatago sa saya ng nanay mo. Nay, asan ka na, Nay? Di ba? Harapin mo ang problema mo and declare the word of God. Amen. Hugutin mo yan. Sa puso mo, sa espiritu mo, ang salita ng Diyos. Ito yung balandra mo sa mukha ng kaaway. At ikaw ang mananalo. Amen. Praise kasi alam naman natin na panalo na tayo. Hindi ka lumalaban para manalo. Panalo ka na dahil ang kakampi natin, ang Panginoon Kristo, nanalo na siya sa krus ng Kalbaryo. Pinanalo na niya ang mga bagay na yan. Amen po ba? And the battle is not yours. The battle is the Lord's. Pag meron kang mga hinaharap na problema, surrender mo agad sa Panginoon. Because that battle is not yours. It is from God. Amen? Ay, minsan ayaw na nating umalis sa bondage, ayaw na nating umalis sa ganung sitwasyon kasi natatakot tayo. Pero ang panahon, ito na po yung panahon. As Christians, we have to rise up. Wag lang tayo dala-dala ng emotions natin. Kailangan maging matatag tayo sa salita ng Diyos. Today, this preaching, ayaw po ito ng mga taong in bondage. Kasi ayaw lang umalis sa pagkakulong. Minsan alipin na tayo ng kahirapan, alipin na tayo ng bisyo, alipin na tayo ng kasalanan. Ayaw na nating umalis doon. Ayaw nilang marinig ang mga pagpapala ng Diyos ay narito. May hindi totoo yan. Ayaw nila nito. No? Ayaw nila ng mga teachings na pareho nito. Na mga pagpapala dahil ang dami nilang selos, jealousy, galit, anger na nagkapatong-patong na sa loob ng kanilang mga puso. They just want to stay in bondage. Okay, kagaya nga nung kakilala kong dati siyang nag-backslide na Christian pero pinagpe-pray ko pa rin po siya. Galit siya sa prosperity teaching. Ayaw niya. But sabi ko sa niya, alam mo ba, meron nga mga nag-abuso ng prosperity. Hindi na sila nagtatrabaho, di ba? Parang ayaw na nila magtrabaho dahil may prosperity si Lord. Ano na yun? Extreme na yun. Hindi naman tayo extreme. Now we stand by the promise of God. Kung anong pangako ng Panginoon, panghawakan mo. Amen, panghawakan mo lang yung pangako ng Panginoon. Masama ba yun? Yun ang magagawa natin. Kaya hindi natin magagawa yung ginawa ni Jesus Christ. Namatay siya para pagbayaran yung ating poverty, kasalanan. So ang gagawin natin ngayon, tumayo ka at panghawakan mo ang salita ng Diyos and it will happen to you. Amen? Praise God. At sabi ng salita ng Diyos, lahat ng mga ninakaw sa iyo ng demonyo, ibabalik niya sevenfold. Maraming ninakaw ang demonyo sa atin. Pero obligado siya, ibabalik niya yon sa iyo sevenfold. Amen? Praise God. So, marami nang nadismaya sa dami ng problema. So, ayaw na, umayaw na. Pero praise God, naririto tayo sa umagang ito at naririnig natin ang mensahe ng Panginoon. You know what? This is your year. Ito ang taon mo. 2016. Come on. Ba't malungkot ka pa? This is your year. Amen. Pagising mo sa umaga, maghanap ka na, asa na yung kaaway na yan? May panalo na ako. Amen. Nasaan ka sa pangalan ni Jesus? Get out of my way. This is your year. This is your year of blessing. Sabihin sa'yo ng kaaway, hindi ka magaling. You're not healed. Pero sinasabi mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Sinungaling ka, demonyo ka sa pangalan ni Jesus. Get out of my life. In the name of Jesus. Maghihirap ka, malulugi ka.
Ay no way, dahil kasama ko ang aking Panginoon. Tindigan mo ang pangako ng salita ng Diyos because God expects you to win. Hinihintay ng Panginoon. Alam niya mananalo.